Hindi nakaligtas sa pagkwestiyon ng mga senador ang Budget Department sa gitna ng usapin sa flood control scandal. Tungkulin kasi anilan ng ahensya na i-monitor kung nagagamit ang pondo sa tamang programa at proyekto. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa pagragasa ng mga akusasyon laban sa ilang elected officials, DPWH officials at pinapaborang mga kontratista sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, hindi maiwasang mahagip ng daluyong ng sisihan kung bakit nakalulusot ang mga budget insertion ang Department of Budget and Management o DBM. Ang tanong po, Secretary, while you are the one providing the ceilings for the NEP, for the flood control projects, how can insertions of this magnitude be allowed? Ba't ganun po kalaki ang mga insertions? Your Honor, Mr. Chair, NEP lang po ang ginagawa natin sa executive. Opo. And then all the rest po ng madadagdag or mababawas po sa ano na po yan, sa legislative na po. Opo. Yung lahat nung dagdag. Ang DBM ay miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na siyang nagtatakda ng mga economic at fiscal target ng bansa. DBCC rin ang nagtitimon kung saan ang tatahakin ng bansa sa usaping pag-unlad ng ekonomiya. Ayon kay Senador Rodante Marcoleta, bahagi rin ng trabaho ng kagawaran ang pagtitiyak na lahat ng mga programa at proyekto ay natutupad at hindi hanggang sa papel na lang o ghost project. Ano lang? Kasi po, ang pangalan ng inyong ahensya, sa aking pagkakaalam, DBM, Department of Budget and Management. Saan po pumapasok yung aspeto ng development? Management pala. Kasi Department of Budget, hindi lang kayo Department of Budget, Department of Budget and Management. Saan po papasok yung management aspect, Madam Secretary? First po, yung pag ginawa po natin yung numbers at saka yung mga budget ng different secretaries po, pag nagpo-propose sila ng kanilang National Expenditure Program. Pangalawa po, yung doon po sa implementation stage na po, kung pag meron na pong General Appropriations Act, doon na rin po natin tinitingnan yung management aspect po ng trabaho ng DBM po. Nais ding malinawan ni Senador Loren Legarda kung inuobliga ng DBM ang DPWH na kasamang isubite ang mga feasibility study, disenyo at program of work sa bawat budget na isasama sa National Expenditure Program o NEP. Should you therefore hire all these specialists in every field to vet every line item in the NEP that you are presenting to Congress? So yung mga maliliit pong mga proyekto per district or province or barangay, sagot na po yun ng DPWH, depends on their core mandate as provided hereof. Ang meron lang po kaming talagang say or nakikita kung nasusunod are foreign assisted projects because we are part of the ICC board. Tanong din ng mga senador, mayroon bang ceiling sa pagdagdag o insertions dahil lumalabas umanong sky is the limit? Batay sa record ng Blue Ribbon Committee, mula 50% hanggang sa higit 100% ang itinaas ng mga budget insertion para sa flood control projects pa lang mula 2022 hanggang ngayong taon. Pinakamataas na insertion ang 105% increase noong 2024 o taon kung saan nagsimula ng magpakilala mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon sa DBM, ngayong taon may mga hinarang na silang budget ng DPWH at uobligahin na sila at lahat ng ahensya ng gobyerno na bago nila makobra ang ni-request na Notice of Cash Allowance o NCA, may mga requirement dapat na maisumite sa DBM. Paniniguro na hindi magiging multo ang mga proyekto. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!